Sa pagpapatuloy ng kwento, nalipat na ang eksena sa kuta ng mga Celestial Fox at nasabi ng kanilang kamahalan na siyam sa kanila ay napaslang sa iisang linggo lamang. Kaya naisip niya na tila nakahanap na ang mga tao ng paraan para kontrahin ang kanilang mga ilusyon. Iminungkahi naman ng isang Celestial Fox na bakit hindi na lang nila paslangin ang lahat ng tao sa buong lungsod at sakupin ito. Iminungkahi din ng isang matabang Celestial Fox na kung ganun ay kakain na lang sila ng damo para sa hapunan. Ngunit ang kanilang mga iminungkahi sa kanilang kamahalan ay hindi nito nagustuhan. At bagkus ay pinatahimik niya sila, at tinawag na mga tanga. Dahil ang pagpuksa sa mga tao ay hindi mabisa at pag-aaksaya lamang ng pagkain. Dahil ang kanilang prioridad ay ilabas ang mga nagkukubli sa mga anino. At pagkatapos ay tapusin ang mga ito ng paisa-isa. Tumingin naman ang kanilang kamahalan sa kanilang kagalang-galang na vice-mayor at tinatanong ito kung may maimumungkahi ba ito. Nagbigay galang naman ang vice-mayor, at nagsimulang magmungkahi na marahil ay oras na upang akitin nila ang iba pang mga species sa lungsod. Upang pukawin ang palayok ng kaunti, at manipis na kawon. Pagkatapos ay mas madali nilang mapapalabas ang mga malalakas. Naitanong naman ng kanilang kamahalan na paano ito nakakasigurado na ang mga malalakas na iyon ay nasa lungsod pa rin. Ipinaliwanag naman ng vice-mayor na may tatlong malaking organisasyon. Bukod sa City Guard at Investigation Team, at may isa pa. Ang Panginoon ng lungsod ay malubhang nasugatan ng hari at tumakas. Pinaghihinalaan niya na siya ay nagtatago sa loob ng organisasyong iyon. Sigurado siya na hindi ito umalis ng lungsod at naghihintay pa rin sa kanila na magpakita sila ng kahinaan. Matapos ang iminungkahi ng vice-mayor ay mabilis na sumang-ayon ang isang Celestial Fox na sa tingin niya ang pagpapadala ng iba pang mga species ay isang magandang ideya. Dinagdagan din ito ng matabang Celestial Fox na maari siyang gumamit ng pagbabago ng lasa, matapos iyon ay pinuri ng kanilang kamahalan ang plano na iyon, ngunit dapat nilang tandaan na ang hari ay natutulog pa rin. Kaya sa ngayon ay maari niyang matamo ang kanilang pasasalamat, ngunit ay kapag umalis siya sa linya, kahit saglit, ay hindi siya magdadalawang isip na tapusin siya, at huwag niyang kakalimutan ang kanyang lugar, at tinawag itong Huang Zeming. Nang marinig ni Vice-Mayor Huang Zeming ang sinabi ng kanilang kamahalan ay mabilis itong sumang-ayon dito at sinabing hinding-hindi iyon mangyayari, dahil ang hamak na lingkod na tulad niya ay maglilingkod sa Pearl City. Ngunit sayang ang dating Panginoon ng lungsod ay walang kakayahan, dahil ang lungsod ay tumitigil sa kanyang mahinang pamumuno at sana lang ay sakupin ng malakas ang Pearl City. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik na ang eksena sa darkroom space kung saan si Wang Jiamin ay patuloy pa rin sa pagluluksa sa pagkamatay ng kanyang mga magulang, at humihingi ito ng tawad na sana kung alam niya lang. Ngunit si Liu Sishan ay sinabi na kahit alam ni Wang Jiamin ay ano ang posibleng gawin niya. Nang marinig iyon ni Zhang Ping ay nakiusap iyon na wag iyon sabihin. Sumigaw naman si Wang Jiamin at ipinatigil sila, dahil sa kasalanan niya ang lahat, sa kadahilanang siya ay masyadong mahina, dahil sa hindi niya man lang na-master ang pinakasimpleng martial techniques, at itinanong niya sa kung bakit kailangan mangyari ito sa kanyang mga magulang, at hiniling niya na sana siya na lamang ang nawala. Matapos ang kanyang mga sinabi ay niyakap siya ni Zhang Ping at sinabi dito na makinig ito dahil sa hindi niya kasalanan ang mga nangyari. At ikinwento niya na nawala na din siya ng isang taong mahalaga sa kanya. At pinaslang din ito ng mga Celestial Fox na impostor sa City Guard. At iniisip niya pa rin ito araw-araw, may katanungan siya sa kanyang sarili na sa kung pinigilan niya ba ito na sumali sa City Guard. Maiiwasan na mangyari ang bagay na iyon. Ngunit alam niya sa kaibuturan niya na kahit na bumalik siya sa nakaraan, hindi na magbabago ang kalalabasan dahil ang pagsali niya sa City Guard ay ang kanyang pangarap. At walang sino man ang makakapigil sa kanya na gawin iyon. At hindi nila mababago sa kung ano ang dapat na mangyari. At ang kamatayan ng mga magulang ni Wang Jiamin at hindi niya kasalanan. Ngunit maaari pa rin silang lumaban para sa isang mas magandang kinabukasan. Maari silang maging malakas, sapat na malakas upang protektahan ang lahat ng kanilang pinahahalagahan. At sigurado siya na ang mga magulang ni Wang Jiamin ay tumitingin mula sa langit ngayon. Sigurado siya na ipagmamalaki siya ng mga ito, nang marinig ni Wang Jiamin ang mga malalalim na sinabi ni Zhang Ping ay labis itong nagpasalamat sa kanya. Ngunit dagdag pa ni Zhang Ping tungkol naman sa mga pambihirang iyon sa lungsod, ipinapangako niya na lilipulin nila ang mga ito.
at ang bawat isa sa kanila. Matapos iyon ay napadora ng dugo si Zhang Ping, na labis na ikinabigla ni Wang Jiamin at Liu Sishan dahil sa hindi nila namalayan na nasaktan pala si Zhang Ping ng husto, habang naisip si Zhang Ping na inutusan niya ang kanyang katawan na kumapit, ngunit hindi niya inaasahan na magtatagal lamang ito ng maikling panahon. Matapos iyon ay tuluyan ng nawala ng malay si Zhang Ping. Makalipas ang ilang sandali ay nalipat ang eksena sa kwarto ni Zhang Ping habang ipinapakita na naghihintay na sa kanya sila Wang Jiamin at Liu Sishan na magising. At laking tuwa ng mga ito na nagising na ang ating bida. Bumangon naman si Zhang Ping at nagtanong kung gaano na siya katagal walang malay, ngunit si Liu Sishan ay sinabihan siya na huwag na gumalaw at mag-ingat dahil baka bamuka na naman ang mga sugat nito. Sinabi naman ni Wang Jiamin sa kanya na napagdesisyonan niya na magpapalakas siya, at kapag lumakas na siya, tutulungan niya siyang lipulin ng mga Celestial Fox na iyon. Nang marinig iyon ni Zhang Ping ay natuwa ito at naniwala kay Wang Jiamin na magagawa niya iyon. Matapos iyon ay tinawag ni Liu Sishan si Wang Jiamin at sinabi dito na hindi naligtas ang bahay niya. At mas maganda kung dito na lang muna siya mananatili at magiging mas madali para sa kanya na tiyakin ang kanyang kaligtasan. Habang nag-uusap ang dalawa ay may kakaiba na naman na naririnig si Zhang Ping, at narinig niya na ang hari ay natutulog pa rin, dagdag pa na huwag niyang kakalimutan ang kanyang lugar, at sinabi ang pangalang Huang Zeming na mabilis na sinang-ayunan naman nito. Nang marinig ang mga boses na iyon ay napagtanto niya na iyon ang boses ni Luo Xiao. Kaya agad niyang sinabi kay Liu Sishan na may lead siya sa mga Celestial Fox. Mabilis namang tinanong ni Liu Sishan kung ano iyon. Makalipas ang ilang sandali, ay sinabi na ni Zhang Ping ang tungkol sa nalaman niya. Nagsimulang ipaliwanag ni Liu Sishan na si Huang Zeming ay ang vice-mayor ng Pearl City. At ito ay nakipag-usap sa mga Celestial Fox at tinatawag ang kanyang sarili na isang mapagkumbabal na lingkod na nangangahulugang ito ay malamang na nagtaksil sa kanila. At ang hari ay nabanggit ng mga ito, at isa ay maaaring palakasin ang kanilang mga ilusyon. At ang mga ilusyon na iyon ay sapat na malakas upang lokohin kahit na ang apex level na awakened. Dagdag pa nito na iyon dapat ang aktwal na hari ng mga Celestial Fox, at kung ang mga hari ng mga ito ay wala sa komisyon, maaring ito na ang kanilang pagkakataon upang makabawi, kaya sinabihan niya si Zhang Ping na kailangan nila ng tulong niya upang makilala ang mga Celestial Fox na iyon, na hindi naman tinanggihan ni Zhang Ping. Samantala bigla na lumipat ang eksena sa Iron Soul Blacksmith, at nasabi ni Uncle Leo na nagugutom na siya, habang si Cho Qiang ay nasabi na medyo matagal na, at dapat na bumalik na si Zhang Ping sa pamimili sa lalong madaling panahon. Agad din naman na lumipat ulit ang eksena sa base ng Purge Squad, habang sinasabi ng babae na si Manny. Una ay kailangan nila ng tulong niya upang ma-activate ang Secret Chamber, at ngayon naman ay kailangan nila ng tulong upang ma-activate ang Celestial Curtain. Siguradong alam ni Sisi kung paano maging boss sa paligid. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na sila sa lugar upang ma-activate ang Celestial Curtain, ngunit bago sila magsimula tinanong ni Zhu Jie kung gusto ba ni Manny magkape, dahil sa baka magtagal ito, na hindi naman tinanggihan ni Manny. Kaya hindi nagtagal ay nagsimula na sila para ma-activate ang Celestial Curtain, sa pamamagitan ng pagsisimula ni Zhu Jie na gamitin ang Solar Charge at ito ay nakumpleto na sinundan ni Manny ng kanyang Black Curtain, na sinundan pa ni Chen Luowei ng kanyang Shadow Distortion, at makalipas lamang ang ilang sandali ay nagsimula ng magkaroon ng reaksyon ng unti-unting pag-activate ng Illusory Light Celestial Curtain, at tila ay nagkaroon ng kurtina sa buong lungsod. Pagkatapos magtulungan ng ilang sandali, sa wakas ay nagpasya ang Purge Squad na ipaalam kay Zhang Ping ang ilan sa kanilang mga sikreto, at sila ang pinakalihim na organisasyon sa Pearl City, at para sa isang magandang dahilan. Sila ay nanumpa na maasahan ang Pearl City mula sa anumang banta, nililinis nila ito mula sa lahat ng katiwalian, at bilang isa siyang lihim na sandata ng lungsod, madalas silang nagsasagawa ng mga palihim na operasyon, isang nakatuong sangay sa loob ng kanilang hanay na kilala bilang The Barrier Team, ay sumusuporta sa mga misyon na ito. At sinabi sa kanya ni Sisi na mayroon silang tatlong pangunahing miyembro. Ang una dito ay ang pinuno na si Manny, at ang kakayahan nito ay tinatawag na Black Curtain, ang pocket dimension ng darkroom space na pinasok niya na ng maraming beses ay gawa niya, at ang sunod naman ay si Zhu Jie. May kakayahan itong tinatawag na Solar Charge. Ang kakayahan na ito ay sumisipsip ng sikat ng araw at ipinapadala ito sa kanyang mga kasamahan sa koponan.
pinapanatili silang pinapagana para sa mga pinahabang labanan, na tila isang power bank. At sa wakas, si Chen Luowei, ang kanyang kakayahan ay, pagbaluktot ng liwanag at anino, at maaari niyang manipulahin ang liwanag at anino upang hindi makita ang kanyang sarili o anumang bagay at ito ay ganap na hindi makikita. Sa pagsasama ng tatlong ito ay makakagawa sila ng Illusory Light Celestial Curtain, isang kurtina na humihila sa sinumang hindi king level na nilalang sa loob ng radius nito papunta sa Pocket Dimension, isang mundo na kanilang ginawa. Maaari pa nilang baguhin ang kapaligiran upang malito ang kanilang mga kalaban, ito ang pinakahuling sandata ng Barrier Team, dahil ang mga Celestial Fox ay gumagamit ng mga ilusyon upang paslangin ang mga tao ng maingat, at kung ganon ay tatalunin nila sila sa kanilang sariling laro. Makalipas ang ilang sandali ay pinakita ang dalawang Celestial Fox na naglalakad. Natanong ng lalaking Celestial Fox na si Yuyi sa babaeng Celestial Fox na si Yu kung paano kaya ay manghuli sila ng mga ilang tao sa kanilang pag-uwi. Sumagot naman si Yu na ang lungsod ay naging tagilid nitong mga nakaraang araw, kaya mas mabuti na hindi na lang muna nila gawin iyon. Nang marinig iyon ni Yuyi ay tinanong niya ito kung natatakot ba ito, bigla namang naitanong ni Yu kung may nararamdaman ba itong mali. Ngunit si Yuyi ay walang maramdaman ay sinabi na baka napaparanoid lang si Yu ngunit ang kanyang mga sinabi ay nagbago nang mapansin niya na nawala bigla ang mga tao sa paligid. Habang abala sa kanilang mga katanungan ay hindi nila napansin na may isang nilalang ang papunta sa kanila na handa silang bigyan ng isang sapak. Ngunit ang mga Celestial Fox ay mabilis na makaiwas at nakalayo. Sa nilalang na umatake sa kanila, at nagalit si Yuyi at napatanong kung siya ba ang pumaslang sa kanilang mga kapatid sa Pearl City. Dagdag pa nitong sinabi na sinalakay nila siya nang walang pakundangan ng wala man lang reinforcement. Ginamit naman ni Jinbo ang kakayahan niya na Golden Blood at sumagot ng payabang sa mga Celestial Fox na tawagin nila ang kanilang mga kauri sa kahit anong paraan at maghihintay siya. Naisip naman ni Jinbo na ayon sa intel ni Zhang Ping na ang mga Celestial Fox na ito ay nasa antas 25 lamang. Kaya kayang-kaya niya itong harapin, sa kadahilanang siya ay nasa antas 32 na. Matapos iyon ay mabilis na sumalakay ang dalawa kay Jinbo. At mabilis na umatake dito, ngunit agad itong nasangga ni Jinbo. Agad naman itong sinundan ni Yu ng isa pang pag-atake. Na mabilis namang nasangga ulit ni Jinbo, habang pinagtutulungan ng dalawa si Jinbo ay niyabangan siya ng Celestial Fox na si Yuyi at tinanong ito kung yun lang ba ang kaya nito. At nagtataka siya kung paano napaslang ang mga tanga niyang kapatid sa kanila. Ngunit ang kanyang kaiabangan ay natigil nang bigyan siya ni Jinbo ng isang direktang pag-atake sa kanyang pagmumukha na mabilis na nagpatalsak sa mayabang na si Yuyi. Sinagot naman ni Jinbo ang tanong niya at ngayon ay alam niya na. Dahil sa ginawa ni Jinbo ay nagalit si Yu at gustong pagbayarin siya sa ginawa niya, ngunit ang kanyang pagtatangka ay natigil ng walang hirap-hirap na sinangga ni Jinbo ang kanyang pag-atake, habang sinasabi dito na maaring hindi niya nakikita ang kanyang tunay na anyo. Ngunit alam niya ang kanyang sukat, at ang kakayahan na ito ay malakas para sa palihim na pag-atake. Ngunit sa isang direktang pakikipaglaban ay wala itong silbi. At mabilis na binali ang braso nito na napasigaw sa Celestial Fox habang humihingi ng tulong kay Yuyi. Tumalon naman si Yuyi patungo kay Jinbo upang muli itong atakihin. Ngunit si Jinbo ay sinabi lang na tamang-tama ang pagdating niya. Matapos iyon ay malakas niyang ibinato si Yu kay Yuyi. Na nagpalipad dito, ngunit si Jinbo ay hindi pa natatapos sa kanila. At agad na sumunod sa kanilang itaas, at naghanda ulit ng isa pang pag-atake para sa dalawa. Hindi nagtagal ay mabilis na tumama ang kanyang pag-atake na nagdulot ng malakas na pagsabog. Habang nakahiga at nanghihina ang dalawang Celestial Fox ay nagtataka sila kung bakit hindi nila maramdaman ang kanilang kauri. Nasabi naman ng isa na nalaglag sila sa patibong, habang abala sa kanilang mga katanungan. Hindi pa natatapos sa kanila si Jinbo at handa ulit na magpakawala ng isa pang atake. Na mabilis muli na tumama sa dalawang Celestial Fox na nagdulot ng isang napakalakas na pagsabog. Ipinakita naman sila Zhang Ping at Liu Sishan na nanunood pala sa laban. At nasabi ni Zhang Ping na hindi kapanipaniwala ang lakas ni Jinbo. Ipinaliwanag naman ni Liu Sishan sa kanya na si Jinbo ang pinuno ng kanilang combat division. Natuwa naman si Zhang Ping dahil ang anyo ni Jinbo ay nagbibigay sa kanya ng Super Saiyan vibes.
Nang marinig iyon ni Liu Sishan ay nagtaka siya sa sinabi ni Zhang Ping. Bumalik naman sa totoong mundo, at bigla na lang na tumawag sa kanila si Shibai. At ibinalita nito na mayroon silang problema, dahil ang mga mutated beast ay nagtitipon sa labas ng lungsod. At ito ay lumitaw na nabalisa na parang may isang bagay ang pumukaw sa kanila. At kung ito ay makapunta sa lungsod ngayon, ito ay magso-overload sa Illusory Light Celestial Curtain, kaya inutusan niya si Liu Sishan na suriin ang sitwasyon sa labas ng lungsod, at kung nag-aalala siya tungkol sa kaligtasan ni Zhang Ping, isama niya ito, dahil magiging mahusay ang pagsasanay para sa kanya ang pakikipaglaban, at para naman sa sinabi ni Zhang Ping na mga Celestial Fox na nasa radar nila ay ipapaharap niya na ang mga ito sa combat team. Nang marinig iyon ni Liu Sishan ay naunawaan niya ito, napatanong naman si Zhang Ping sa kanyang isipan kung yung nakatagpo ni Chou Qiang na mga lobo ng bagyo ay may koneksyon ba. Hindi nagtagal ay niyaya na ni Liu Sishan si Zhang Ping na kailangan nilang lumabas ng lungsod. Sinabi niya rin dito na nagpadala siya ng ilang tao para bantayan ang blacksmith shop. Naitanong naman ni Zhang Ping kung isa bang big shot ang kausap niya kanina. Sumagot naman si Liu Sishan na iyon ang kanilang boss, dagdag niya pa na makikilala niya rin ito kapag tapos ng kanilang misyon. Makalipas ang ilang sandali, nakalabas na sila ng lungsod. At nasabi ni Zhang Ping na ito ang unang pagkakataon na nakalabas siya sa city wall. Habang naglalakad ay may napansin siyang isang halaman kaya binalak niya itong lapitan. Ngunit si Liu Sishan ay pinigilan siyang lumapit doon. Naipinagtaka ni Zhang Ping, ngunit ang kanyang pagtataka ay natigil nang sumabog ang halaman na plano niya sanang lapitan. Ipinaliwanag ni Liu Sishan ang bagay na iyan ay tinatawag na hydroelectric acid na damo na lubhang kinakain ng unti-unti. Gaya ng may isip ni Zhang Ping ay ngayon na ang panahon na ang bunga nito ay hinog na, kaya ang hinog na prutas ay sumasabog na parang isang paputok. Dagdag niya na ang hydroelectric acid na damo ay kumakalat ang mga buto nito sa ganitong paraan, kaya sinabihan niya si Zhang Ping na mag-ingat sa kanyang mga gagawing paghakbang, at mayroong isang tiyak na mutated beast na kumakain sa damong ito. Itinuro niya naman ang isang mutated beast na at sinabi niya dito na isaalang-alang niya itong una niyang kalaban, dahil siya ay iimbestigahan ang sitwasyon ng mutant beast riot, at huwag siyang masyadong gumala. Makalipas ang ilang sandali ay nakaalis na si Liu Sishan, kaya nagsimula ng suriin ni Zhang Ping ang mutated beast. At nalaman niya na tinatawag ang mutated beast na ito bilang Caustic Aqua Bunny, at ang species nito ay mutated rabbit, at may potensyal na paglago na 3-star na may lakas na low-level mutated beast, at nasa antas siyam, mayroon itong kakayahan na aqua shot, fires highly corrosive acidic projectiles mula sa mga glandula na nakatago sa mga tainga nito. Matapos masuri ni Zhang Ping ang Aqua Bunny ay nasabi niya ang kuneho na ito ay mukhang hindi nakakapinsala. Ngunit ang antas nito ay mas mataas kaysa sa Armored Venomtail Rat. Matapos iyon ay mabilis niyang ibinato ang kanyang beauty steer patungo sa kuneho. Ngunit gayunpaman ay mabilis lamang na nakaiwas ang kuneho. Gayunpaman ang ating bida ay hindi pa natatapos at ginamit ang Pearl Fist para muli itong atakihin. Ngunit ang kanyang balak ay napahinto nang barilin siya ng mga asid nito. Nalabis niyang ikinabigla dahil sa hindi niya inaasahan na kaya nitong bumaril mula sa malayo. At dahil sa nangyari ang hydroelectric acid na damo ay na-trigger. At naisip niya na kailangan niyang iwasan ang mga ito. At pag-aralan ang sitwasyon habang ang kanyang katawan ay nasa autopilot. Habang umiiwas sa mga acid ay naisip niya na ang kuneho na ito ay may nakakabaliw na pandama at reflexes. Dahil ang kanyang palihim na pag-atake laban dito at walang silbi. Nagagawa din nito ang mga pangmalayuang atake at ito ay immune sa acid. Isa rin itong tuso dahil nagsaspray ito ng acid upang hindi siya makalapit sa kanya. Pagkatapos ay dadalhin siya sa kung nasaan ang mga prutas na hinog. Dagdag niya pa na ito ay mabilis, matalino, at nakakamatay. Kaya nasabi niya na mukhang hindi ito magiging madali, ngunit nagtataka siya kung bakit hindi siya nasusunog ng acid na iyon, dahil sa alam niyang hinaranggan niya ang aqua shot nito gamit ang kanyang mismong kamay, kaya napatanong siya kung dahil kaya ito sa apoy, mabilis naman ulit nagpakawala ng acid ang kuneho, ngunit ay nagawa itong maarang ni Zhang Ping gamit ang kanyang apoy, at tulad ng kanyang inaasahan ang acid ay sumisingaw kapag dumidikit sa apoy, kaya napagtanto niya na. Kaya pala ayos lang kay Liu Sishan na lumaban siya sa mas mataas sa kanyang antas.
Dahil sa mga nangyari iyon ay labis na nagalit ang kuneho at ito ay nag-iba ng anyong napatanong kung bakit hindi natutunaw ang ating bida. Matapos iyon ay mabilis itong sumalakay kay Zhang Ping. Habang ang ating bida ay parang naging pamilyar sa pakiramdam na ganito. At nasabi niyang kahit nga pala ang low-level mutated beast ay may pangalawang yugto. Ngunit si Zhang Ping ay hindi hinayaang mapinsala siya ng husto laban sa kuneho at mabilis niyang sinangga ang mga mabilis nitong pag-atake, ngunit kahit na nasangga ito ay napinsala pa rin siya nito gamit ang mga kuko nito at nasabi niya na ang mga kuko nito ay nababalutan din ng acid, kaya nainas siya dahil naisip ng kuneho na ito na hindi gagana ang mga malayuang pag-atake, at ngayon naman ay gustong nitong makipaglaban ng malapitan at magdulot ng pinsala. Matapos iyon ay ginamit niya ang kanyang Fire Devourer, Flame Reserves Overdrive, at naisip niya na upang maiwasang matuno, kailangan niyang panatilihin na natatakpan ng apoy ang kanyang buong katawan. Ngunit nasusunog niya ang kanyang mga reserba ng napakabilis. Kaya kailangan niya nang tapusin ito, sa pamamagitan ng palibutan niya ito gamit ang kanyang apoy, kaya agad niya na itong sinalakay at tinanong ang kuneho kung iniisip ba nito na siya lamang ang may kaya na makagawa ng mga bitag. Matapos niya iyong masabi ay mabilis siyang nakalapit sa kuneho habang sinasabi dito na wala na ito matatakbuhan at sinabi dito na mamatay na, ngunit ang kuneho ay mabilis na makaiwas sa kanyang pag-atake na labis niyang ikinabigla. Ngunit hindi alam ng kuneho na iyon ang gustong ipagawa sa kanya ni Zhang Ping, kaya agad niya nang inactivate ang Fire Devourer, at inabsorb ang mga apoy na nagkalat. Matapos ang pagtaas ng kanyang flame reserves, sinabi niya na tignan na lamang nila kung paano pa makakaiwas ang kuneho sa himpapawid. Matapos ang kanyang mga binitawang salita, mabilis niyang pinakawalan ang atake na hindi nagawang iwasan ng kuneho. Matapos iyon ay nasabi ni Zhang Ping na nakakapagod iyon. Napansin niya din na hindi tumaas ang kanyang mga estatistika, kaya ibig sabihin lamang nito ay buhay ang kuneho, kaya kailangan niya na itong tapusin. Hindi nagtagal ay matagumpay niya nang napaslang ang kuneho na nagdulot ng pagtataas ng lahat ng kanyang estatistika sa dalawa. Nasabi naman ni Zhang Ping na tulad ng inaasahan mula sa isang antas siyam na beast, ang pagpaslang sa mga ito ay nagkakalahaga ng 2 points sa bawat estatistika, at lang na hindi tumaas ang kanyang antas. Kung mas mataas ang iyong antas, mas mahirap itong mapa-level up. Kaya karaniwan na makita niya ang mga estatistika na tumataas mula sa pagsasanay at pagtalo sa mga kalaban ng hindi aktwal na nakakakuha ng isang antas. Bigla namang ang Fire Devourer ay umabot sa kabuuang 1,000 pagsipsip ng apoy. At dahil doon ay nag-upgrade ang Fire Devourer mula sa dating Fire Devourer Basic, ay nag-upgrade ito sa Intermediate, at ang maximum na fire reserves niya ay tumaas sa 300. At ang maliit na ekskursyon na ito ay higit na kapakipakinabang kaysa sa inaasahan niya, habang iniisip iyon ay sa sandaling iyon, si Zhang Ping, na hindi napigilan ang kanyang sarili, nang hindi sinasadya ay nag-utos sa kanyang sariling boses na magbitaw ng isang solong pantig, at napamura.